Kumain ba siya? Seryosong tanong ni Rovan sa kasambahay na inutusan niya para dalhan ng mga pagkain sa kwarto si Mireya. Nandito siya sa harap ng pool at hindi niya na nabilang pa kung ilang tabako nang naubos niya dahil sa maraming mga alalahanin na bumabagabag sa kalooban niya. Halos mag-umaga na't wala pa rin siyang tulog. Kanina pa umiikot ang paningin niya dahil sa pagkapuyat. Tanging sa usok na nagmumula sa tabako nagiging paraan niya para makapag-isip ng tama. Ganito siya kapag stress. Napapahitid siya ng tabako nang wala sa oras. Kumain po siya pero kaunti lang po sir. Wala daw po siyang gana. Sagot naman kaagad ng kasambahay. Kaagad namang tumaas ang kabilang sulok ng labi ni Rovan. Malamlam ang mga mata na tumitig siya sa kawalan. Hindi niya na alam kung ano pang pwede niyang gawin. Ang mga iyak ni Mireya ay parang patalim na humihiwa sa puso niya. Hindi niya inaasahan na darating sila sa ganitong sitwasyon. Ang akala niya ay naibigyan niya ng lahat dito. Hindi pa pala. May disaster pa palang darating na hindi niya napaghandaan. Sir, dumating din po pala si Mr. Bustamante. Muling wika ni Manang. Blankong mukha sa mga mata na tumango siya. Papuntahin mo siya dito sa harapan ko. Seryosong sagot niya dito. Tumango naman to at magalang na nagpaalam. Hindi naman nagtagal, dumating na rin ang kanang kamay niya na si Mr. George Bermudez. Halos 5 taon na itong nagtatrabaho sa kanya at kahit ni isa, hindi ito pumalpa kaya malaki ang tiwala niya dito. Ano ang balita? Malamig ang boses na tanong niya dito. Ang website mo saan naka-upload ang mga videos na may fake na mukha ni Madam ay naidown na po. Ang mga larawan ay nai-delete na rin. Pero syempre nandito tayo sa bansa na usong screenshot at nagsisave ng mga videos. May mangilan-ngilan pa rin sa kanilang mga naka-re-upload. Sagot naman ito sa kanya. Lalong naging matalim ang mga matang tumitig sa kawalan si Rovan. Makikita sa mga mata niya ang matinding galit, ang matinding sakit ng kalooban dahil sa mga nangyari. Hanggang ngayon kasi umaalingaw pa rin sa isipan niya ang pag-iyak ni Mireya. Kapag may nag-re-upload ulit, alam niyo na kung anong gagawin niyo. Seryoso sagot niya dito. Noted boss, and may suspect na rin po pala kami kung sinong kumuha ng kopya ng mga larawang nasa personal computer niyo boss. Muli nitong bigkas. Seryosong napatitig si Rovan kay Mr. Bermudez. Naghihintay siya sa susunod nitong sasabihin. Sino? Seryoso niyang tanong. Si Miss Dimagi ba po? Isa sa mga sekretary niyo? Seryosong sagot nito. Hindi niya naman mapigilan ang maikuyom ang kanyang kamao. Si Miss Dimagi ba ay bago niya lang na sekretary. Na-hire niya ito. 2 months ago at hindi niya akalain na tatry na rin siya kaagad nito. Habang nasa conference po siya, pumasok siya ng opisina niyo at pinakialaman ng inyong computer. Nakita niya marahil ang mga nakasave na larawan ni Miss Maria. Sa files niyo at kinopya niya yon at pinadala sa isang taong kilalang kilala niyo. Seryoso nitong muling wika. Halos mag-isang guhit ng kilay niya dahil sa sinabi ni Mr. Bermudez. Sinasabi niya na nga hindi ito isang simpleng paninira lang ng pangalan. May taong malaki ang galit sa kanila na gumawa nito. Sino? Sino ang taong yun? Seryoso niyang tanong. Si Mr. Jonas Alarcon po. Seryosong sagot nito na labis niyang ikinagulat. Wala sa sariling naikuyom niyang kanyang kamao dahil sa galit. Napabuga pa siya ng hangin para maibsan ang paninikit ng dibdib niya. Para din siyang biglang nawalan ng lakas at naupo-upo siya sa isang bench na malapit lang. Si Jonas? Ang kaibigan ko si Jonas? Saan siya kumuha ng lakas ng loob para gawin to sa amin ni Mireya? Seryosong sambit niya. Siyang nasa likod ng mga social media account na nagpakalat ng mga peking video, pati na rin ang mga larawan ni Madam Mireya. Although na-takedown na lahat boss, may possibility pa rin na kumalat lalo na't siguradong may kopya pa siyang hawak. Hindi niya mapigilan ang maikuyom ang kanyang kamao. Nagtatagis ang kanyang bagang at wala sa sariling malakas na napasigaw dahil sa galit. Jonas! I will kill you, idiot! Galit niyang sigaw. Hindi niya akalain ng isa niyang kaibigan na labis ng pinagkakatiwalaan ay makakagawa ng ganitong bagay. Naging nobya nito si Mireya sa loob ng 3 taon pero nagawa pa rin itong sirain. Sa bagay, hindi na nakakagulat yon kahit nga si Leticia nagawa nitong talikuran na parang basura Si Mireya pa kaya? Shit, nasaan ang Jonas na yan? Iharap mo sa akin ang gagong yan. Galit niyang sigaw sa kausap niya. Kaagad naman itong tumango. Bigyan niyo po kami ng ilang araw para malocate ang kinaroroonan ni Mr. Jonas Alarcon, boss. Ihaharap namin siya sayo ng buo at walang bawas. Seryosong sagot nito sa kanya't mabilis na itong nagpaalam. Naiwan naman siyang pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Wala sa sarili na patingala siya at hindi niya mapigilan na mapatitig sa bintana ng kwarto nilang dalawa ni Mireya.
Nakita niyang dalaga na nakatayo sa gilid ng bintana, nakatitig sa kawalan, at kahit na malayo to sa kanya ay alam niyang malungkot ito. Alam niyang nagdurusa ang kalooban nito. Huwag kang mag-alala, honey. Aayusin ko to. Aayusin ko to at kahit na magpakasal kay Feliz ay hindi ko gagawin. Ikaw lang ang nag-iisang babae na gusto kong iharap sa altar. Kanina ka pa dito ah. Teka lang, ano nga palang gusto mo? Kumain na muna or magpahinga? Magdamag kang walang tulog dahil sa mga nangyari. Hindi mapigilang mapabaling ng tingin si Rova na bigla na lang nagsalita si Feliz sa tabi niya. Sa sobrang lalim ng iniisip niya, hindi niya malang namalayan ang paglapit ng babae sa kanya. Driver ng bahalang maghatid sa iyo pauwi ng bahay niyo. Seryoso sagot niya dito. Rova, no. I think malaki ang bahay na to at pwede naman siguro kung magstay dito, hindi ba? Look, we're getting married. At ayos lang naman siguro kung magstay ako sa isang lugar kung nasan ka, hindi ba? Seryosong sagot nito sa kanya. Hindi niya naman mapigilan ang pagkatitigan to. Halos 5 taon na rin silang hindi nakita nitong si Feliz at masasabi niya sobrang laki ng pinagbago nito ngayon. Noong mga teens pa lang sila, sobrang crush niyang babaeng ito. Dumating pa sa puntong excited na siyang umabot sa edad na pinag-usapan ng kani-kanilang mga pamilya para maikasal sila. Bago pumanaw ang lolo nitong si Feliz at lolo niya ay may usapan ng dalawang matanda na kapag umabot sila sa edad na 30 at wala pa silang mga asawa ay kailangan na nilang ikasal. Hindi pwede. Hindi magiging komportable si Mireya kapag makita kanyang nasa paligid lang. Seryosong sagot niya dito. Napansin niyang natigilan si Feliz. Malungkot na tumitig sa kanya sabay pilit ng ngumiti. Rovan, hindi ako magiging hadlang sa pagmamahalan yung dalawa ni Mireya. Actually, gusto ko lang naman. Kung hindi ka hadlang sa pagmamahalan naming dalawa, pwede ka ba mamaya? Kakausapin natin silang lahat na hindi na matutuloy ang kasal natin. May iba kang lalaking gusto at may Mireya na rin ako. After nating makausap ang ating mga pamilya, gusto ko na rin kasing pakasalan si Mireya para tuloy na tayo makalaya sa kasunduan na yon. Seryosong sagot niya dito. Napansin niyang natigilan to. Hindi makatingin ng diretso sa kanya at napansin niya na din ang bahagya nitong naikuyong mga kamao. Rovan, huwag mo naman sanang gawing komplikado ang lahat. I know na mahal mo siya, kaya lang natatakot ako. Baka magalit sila lalong-lalo ng mga magulang ko. Noon pa man sinasabi na nila sa akin na ikaw ang gusto nilang maging asawa ko. So, kung ganoon, papayag ka na lang na maikasal sa akin? Nakataas ang kabilang sulok ng labi na tanong niya dito. Muli itong nag-iwas ang tingin sabay tango. Wala naman tayong choice, hindi ba? Kailangan nating sundin ang nais nila. Mahinang sagot nito kaya hindi niya na din mapigilan pang mapatiimbagang. Kakausapin ko mga magulang ko regarding this matter. Tsaka ko napapayag silang lahat lalo na kapag nalaman nila na may iba na akong babaeng gusto't buntis na ito. Seryosong sagot niya. Hindi naman makapaniwala si Feliz sa narinig. Hindi niya inasahan na maririnig niyang katagang ito mula sa bibig ni Rovan. Plantyado ng lahat Hindi pwedeng hindi matuloy ang kasal nilang dalawa. Oo, aminado si Feliz sa sarili niya na may iba siyang gusto. But Rovan is a good catch as well. Mayaman, gwapo tigit sa lahat, galing sa isang prominenteng pamilya. Kung magpapakasal siya dito, mabubuhay siya ng maalwan. Magbubuhay prinsesa siya na pangarap ng halos lahat ng mga babae. Oo, mapera din naman ang angka nila. Lumaki siya na nakukuha lahat ng gusto niya. Pero noon yon, nung hindi pa nalugi ang kanilang mga negosyo. Nabaon sa utang ang ama niya at iyon ang dahilan, kaya nagkaroon sila ng utang. Pati nga ang mansyon na tinitira nila ngayon ay nakasangla sa bangko. Kung hindi matutuloy ang kasal nilang dalawa ni Rovan, tsak na hindi sila makakabawi at maghihirap sila, which is ayaw niyang mangyari. Rovan, please no. Huwag mo naman tong gawin sa akin no. Oo, alam ko na may mahal ka ng iba, pero hindi mo ba naisip na masasaktan ang mga pamilya natin kung sakaling hindi matuloy ang kasal natin? At saka, alam mo naman siguro na may sakit sa puso si Daddy, hindi ba? Baka kapag malaman niyang hindi na tayo magpapakasal, aatakihin siya. Ayaw ko mawala sa akin si Daddy. Naiiyak niyang wika dito. Umaasa siya na sana maniwala ito sa kanya, na sana magbagong isip nito at ituloy ng kasal nilang dalawa. Akala ko ba buo ng loob mo na hindi ka pakakasal sa akin? Yan ang sinabi mo sa akin nung nakaraang araw lang. Kaya nga kita sinama dito sa bahay para makilala si Mireya Mainit ng ulo na tanong ni Rovan. Hindi naman nakaimik si Feliz. Kung ano man ang problema mo sa pamilya niyo, problema niyo yan. Labas na ako doon. Ikaw ang bahalang magsabi sa pamilya mo na hindi matutuloy ang kasal natin. At ako na rin ang bahalang magsabi sa mga magulang ko tungkol sa issue na to.
Seryosong muling wika ni Rovan sa dalaga. Wala na nagawa pa si Feliz kung hindi ang palihim na mapamura sa sarili niya. Hindi na rin niya napigilan pa si Rovan na bigla na lang siyang nilayasan at tuloy-tuloy na itong naglakad papasok ng bahay. Naiinis man sa naging takbo ng usapan, wala nang nagawa pa si Feliz kundi piliting pakalmahin ang kanyang sarili. Hindi ako papayag na hindi matutuloy ang kasal natin, Rovan. Kailangang maambunan ako ng kahit na kaunti sa kayamanan ng pamilya mo para hindi ako maghirap. Hindi ko pwedeng talikuran ang layaw na nakasanayan ko na at ikaw lang ang pwedeng magpunan noon. Mahinang bulong ni Feliz sa kanyang sarili at nagmamadali na siyang naglakad paalis. Puno ng pag-iingat na binuksan ni Rovan ang pintuan ng silid. Hanggat maaari, ayaw niya makalikha ng kahit na kaunting ingay na makakaistorbo kay Mireya sa pagtulog nito. Umaga na. Nag-uumpisa ng ang pagsikat ng araw sa silangan at umaasa siya ng tulog na ito pero pagkapasok niya ng kwarto, ganun na lang ang pagkagulat niya nang mapansin niyang wala ito sa kama. Hindi niya mapigilan na makaramdam ng pagpapanik. Talagang hinawi niya ng kumot at makapal na comforter para masigurado na wala nga ito't nang makumpirma niya na wala nga. Kaagad niyang tinawag ang pangalan nito. Mireya, Han, nasan ka? Sambit niya. Mabilis siyang naglakad patungo sa banyo at pagkapasok niya pa lang sa loob ay ganun na lang ang pagkagulat niya. Nang sumalubong sa paningin niya na nakasalampak ito sa sahig. Nakaharap sa toilet bowl at sumusuka. Sa matinding pag-aalala, mabilis na itong dinaluhan. Hinaplos ang likod habang patuloy ito sa pagsusuka. Han, ayos ka lang ba? God, bakit hindi ka nagtawag ng makakatulong sa'yo? Gayong masama palang pakiramdam mo. Nag-aalala niyang wika pero wala siyang nakuhang sagot mula dito. Patuloy lang ito sa pagsusukat bawat pagduwal nito para bang siya yung mas nahihirapan. Tumagal din ng halos ilang minutong pagsusuka nito at nang huminto ay siya na rin mismong nagpunas ng pawis sa noon nito. Napansin niyang medyo maputla din sa Mireya kaya napagpasya niyang alalayan niya na sana ito pero nagulat na lang siya nang malakas nitong tinabig ang kanyang kamay. Don't touch me. Hindi kita kailangan kaya pwede bang huwag kang epal? Galit nitong sigaw sa kanya. Nagulat man sa naging asal nito pero pinilit niya pa rin ang ngumiti sa harapan nito. Han, don't do this. Nagsusuka and I think kailangan mong matignan ng espesyalista. Seryosong sagot nito. No, this is normal sa babaeng nagdadalang tao. At kaya ko to, as long as hindi ka hahara-hara sa harapan ko. Kakayanin ko to. Galit na sigaw nito sa kanya. Pagkatapos sabihin ng katagang yon, kusa na itong tumayo mula sa pagkakasalampak sa malamig na tiles ng banyo. Halatang hindi to okay dahil napansin niya medyo gumewang pa ito ng tuluyan ng makatayo. Ano pang ginagawa mo dito? Umalis ka na! Alis! Galit nitong sigaw sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago siya pilit na ngumiti. Han, please, hindi ka dapat sumigaw. Lahat naman nadadaan sa magandang usapan, hindi ba? Hindi ka dapat magalit. Seryosong sagot niya dito. Huling-huli niya pa nga kung paano siya nito inirapan kaya muli siyang napailing. Okay, lalabas na ako. Pero kung sakaling kailangan mo ng tulong ko, nasa labas lang ako ng banyo. Call my name at darating ako. Seryosong sabit niya pero hindi na siya nito sinagot pa. Mabagal ang hakbang na naglakad ito patungo sa may lavatory. Kaya no choice na siya at baka sumigaw pa kaya, tuluyan niya na itong iniwan sa loob ng banyo. Mainit pa rin ang ulo ni Mireya at alam niyang hanggat hindi pa mare-resolve ang tungkol sa mga kumakalat na mga larawan at videos nito, hindi talaga to babalik sa dati. Kaya nga kailangan niya ng bilisan ang kilos niya para maayos na to. Pagkalabas niya ng banyo, sakto namang tumunog ang kanyang phone. Dali-dali niyang sinagot iyon at lalo nang mapansin niyang mommy niya ang tumatawag. Mom! Rovan, nasan ka? Kailan ang balak mo umuwi ng bahay? Mahinahon pero seryoso ang timbre ng boses nito. Why? May problema po ba? Nagtataka niyang tanong dito. Nandito na sa bansa si Feliz and I think mamayang hapon ang right time para pag-usapan ng tungkol sa inyong kasal. Direktahan nitong bigkas. Inaasahan niya na to pero hindi niya pa rin maiwasang magulat. Isang malakas na buntong hiningang pinakawalan niya bago siya muling nagsalita. I changed my mind, Mom. Hindi ako magpapakasal kay Feliz. Seryosong sagot niya dito. What? Rovan, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Ilang taon ka namin binigyan ng chance na pumili ng babaeng mapapangasawa mo. Pero hindi mo ginawa. And now, dumating na ang deadline na kailangan mo pakasalan si Feliz. At saka kaaayaw? Seryosong sagot nito. Mom, I know, pero nung magagawa ko,
Ang babaeng para sa akin ay late ko na rin natagpuan. Kailan lang din siya dumating sa buhay ko, kaya hindi ko siya kayang pakawalan, Mom. I love this lady at hindi ako pwedeng magpakasal kay Felice. Seryosong sagot niya dito. Rovan, hindi na pwede yung sinasabi mo. Nakapag-usap ng daddy mo at ang tito Henry mo. At naging topic na nilang tungkol sa pagpapakasal yung dalawa ni Felice. Actually, napag-usapan na sa susunod na buwan ng kasal ninyo. Kaya hindi ka na pwedeng umatras. Hindi ka naman siguro papayag na mapapahiya ang pamilya natin sa mga magulang ni Felice, hindi ba? Seryosong sagot nito. Pakiramdam niya tuloy ngayon lalong dumoble ang sakit ng ulo niya dahil sa sinabi ng ina niya. Nagkanda patong-patong ang mga problema niya at hindi niya na malaman kung paano lusutan ang lahat ng ito. Habang sumusuka, hindi inaasahan ni Mireya na darating si Rovan para damayan siya. Mas nangibabaw pa rin ang galit niya dito, kaya nang maramdaman niya na medyo umokay-okay na ang kanyang pakiramdam, mabilis na rin tong pinalayas. Ayaw niya na muna sana itong makita. Mas lalo lang kasi siyang nasasaktan eh. Hindi niya talaga kayang tanggapin na nagawa siya nitong traidorin. Hanggang ngayon, malaking katanungan pa rin sa isipan niya kung paano nagawa ni Rovan na ipakalat ang mga larawan niya. Hindi niya talaga matatanggap lalo na't minahal niya ito ng sobra. Nagawa niyang ibigay ang lahat ng sa kanya't sa bandang huli. Malalaman niya na tinraidor lang pala siya nito. Isa pa dumagdag pa sa sakit ng kalooban niya na talagang nagawa pa nitong ipakilala sa kanyang babaeng mapapangasawa nito. Napakawalang kwenta at napakagagong lalaki na turingang matalino pagdating sa pagnenegosyo. Nagkulang naman sa common sense at hindi man lang inisip ng gagong yun ang posible niyang maramdaman kung sakaling malaman niya na nakatakda na pala itong ikasal sa ibang babae. Sa palagay ba ng Rova na ito, ganun lang kadali ang maging kabit? God, hindi niya kaya yon at wala siyang balak na maging kabit ng isang lalaki kahit na gaano niya pa ito kamahal. Mabuti na lang talaga at pagkatapos niyang sumuka, iniwan na siya nito sa banyo eh. Kung hindi baka kung ano pang mga masasakit na salita ang masasabi niya dito. Naghilamos lang siya at nagpasya na rin siya na lumabas ng banyo. Kaya lang ang paglabas niya ng iyon ay naudlot din lalo nang marinig niya na may kausap si Rovan sa cellphone nito. At lalo siyang nakaramdam ng matinding panlulumo nang marinig niya kung anong topic ng mga to. Tungkol sa pagpapakasal nila Rovan at Felice. Kung ganun, nakatakda na palang lahat-lahat at kailangan niya na nga sigurong talagang gumawa ng paraan para makatakas. Nang mapansin niya na tapos na itong makipag-usap, dali-dali na siyang lumabas ng banyo. Napansin niya na pangang napatitig sa kanya si Rovan bago ito pilit na ngumiti. Ayos ka lang ba? Malumani ang boses na tanong nito. Kung hindi lang siguro sa mga nangyari, baka kilig to the highest level ang nararamdaman niya sa simpleng atensyong ibinibigay nito sa kanya. Pero iba na ngayon. Hindi na kagaya ng dati ang lahat-lahat lalo na't kailangan ko nang tapusin ang kahibangan ko sa lalaking ito. Sumuka ka kanina and for sure, gutom ka ngayon. Ano nga palang gusto mong kainin, Han? Tanong nito. Isang simpleng pag-iling lang ang naging sagot niya bago siya nagmadaling naglakad patungo sa kama. Parang walang nakitang nahiga siyang muli. Tumagilid ulit siya patalikod dito. Wala talaga siyang ganang makipag-usap kahit na kanino't mas gugustuhin niya pa na mapag-isa. Kaya lang ang pangarap niyang mapag-isa dito sa loob ng kwarto hindi yata mangyayari. Lalo na't naramdaman niyang pag-upo ni Rovan sa tabi niya. Naramdaman niya pang paghaplos nito sa buhok niya kaya mariin niyang naipikit ang kanyang mga mata. Kasabay ng pagpatak ng luha niya. Han, I am sorry. No worries, ginawa ko na ng paraan ng lahat-lahat at napabura ko na rin ang tungkol sa mga larawan na nagkalat sa social media. Magiging maayos din ang lahat. Magtiwala ka sa akin, Han. Bigas nito kasabay ng paghaplos nito sa buhok niya. Hindi pa rin siya umiimik. Ayaw niyang pakinggan pang mga paliwanag nito dahil feeling niya, mas lalo lang siyang nasasaktan. Feeling niya, mas lalo lang nadadagdagan ng sugat sa puso niya. Okay, sige, matulog ka na muna. Tandaan mo, Mireya, nandito lang ako sa tabi mo palagi. Kahit na anong mangyari, hindi kita iiwan, mahal ko. Muli nitong sambit kaya naman pigil niya din ang sarili niyang mapahikbi. Kay sarap pakinggan lahat ng sinasabi nito pero hindi niya na kayang maging masaya. Hindi na kaya ng mga matatamis na salita mula sa bibig ni Rovan para pagtakpan ang pighating nararamdaman ng puso niya. Samantalang lalo namang nakaramdam na matinding lungkot si Rovan habang nakatitig kay Mireya. Nakahiga ito patalikod sa kanya pero alam niyang gising ito. Alam niyang nakikinig ito pero hindi man lang siya nito sinasagot. Naisip niya na lang na siguro hanggang langit talagang galit nito sa kanya.
Kaya kailangan niya ng katakot-takot na pasensya para dito. Kailangan niyang intindihin si Mireya. Lalo na't hindi rin naman biro ang pinagdaanan nito ngayon eh. I love you, Juan. I love you very much. Mahina niya pang bigkas pero gano'n na lang ang panlulumo niya nang mapansin nitong bigla na lang nitong tinakpan ng sariling tenga. Malungkot siyang napailing. Ilang saglit niya itong tinitigan bago siya nagpasyang. Iwan na muna ito.